Halimbawa, bumalik na, andito na si Kuya Oliver, may awa ang Diyos, bumalik na siya, tapos ibibigay ko na yung pera. Anong pinakamagandang gawin sa pera ni Kuya Oliver? Ano sa palagay mo, anong naisip mo? Pampagawa po ng bahay niya. Pampagawa ng bahay. Opo. Gagawa natin siya ng bahay, ganun? Pwede naman. Kahit kwarto lang po. Oo. Saan naman, kung sakasakali? Dito po, patabayin na lang po dito. Dito rin? Opo. Kasi sabi po ng panganay ko, ito po sanang kabilang kwarto pag binata na ako, mama, gusto ko rin magkaroon ng sariling kwarto, sabi naman po niya. Ay, yung anak mong panganay, Opo. gusto rin niya magkaroon ng sariling bahay. Ibibigay ko sana kay Kuya Albert. Oo. Kasi po, mama, wag na. Sabi niya, sa akin na lang yun. Sabi. Ano na lang, yung rec na lang daw ang kailangan niya. Hindi na po, ibahin ko na lang po. Ibahin mo na. Pwede pong baliin yung promise. Ha? Ano na lang? Kung pa na lang po, kabuhaya na lang. Dati Frankie. Ay, kabuhayan, patay tayo dyan. Huwag na yan. Motor na lang po sa... Patay tayo dyan. Ayun mga kababayan, isa rin po yan na pinunta namin dito kay Nanay Ansing bukod dun sa... Hey, ballpoint man. Magandang hapon. Tara, dito tayo. Hi Mars, kumusta? Magandang hapon. Ayan. Ballpoint man, kaya pumunta dito kasi sabi ng sponsor, gusto rin nilang makita kung naikabit na. Although, nakita na, naipakita ko na. Pero isa rin na nagpunta ako dito kasi may sponsor na may pinapabigay sa inyo. Lapit tayo rito konti. Yan, para makita tayo. Kasi yung tawag nito, ate, dito ka. Ayan. Sabi ng sponsor, bilang pasasalamat, kung hindi dahil sa'yo daw, na kung hindi mo inilapit si Kuya Oliver sa akin, ay hindi natulungan si Kuya Oliver. Kaya ginawa ng sponsor, nagpadala siya ng, magkano yung pinadala niya? $100. Oo, nagpadala siya ng, hindi, yung kabuuan. $200 yata yun, kabuuan. So sabi niya, yung $100 ibigay sa'yo, and then yung $100 gagamitin doon kay... Hindi lang 100 yun. Kasi nadagdagan din ng $100 yung savings ni Kuya Oliver 17 lahat. Ha? Ang alam ko sa peso natin, 17. 17. Okay. So, sa peso is naging 17 yun. So, ang sabi, yung 5,000 ibibigay sa savings ni Kuya Oliver. And then, yung 5,000 ibibigay kay Ballpoint Man, mga kababayan, dahil pasasalamat ng ating buting sponsor na si Ma'am Jenelita Kilding, dahil isa, naging tulay si Ballpoint Man. Kung hindi dahil sa kanya, ay malamang hindi pa natin nakilala, hindi natin alam na may isang Kuya Oliver na nandyan. No? Kaya ako pumunta dito. No? At saka isa pa yung yero na binili, ay si Ma'am Jenelita Kilding din nagbigay. No? Kaya ito, bibigay ko yung 5,000. Para sa'yo daw to, Ballpoint Man. Thank you. Si Ma'am Jenelita Kilding. Pasalamatan ko lang pala si Ma'am Jenelita Kilding. Sa totoo lang, di naman dapat na kailangan to, pero siyempre blessings kailangan po nating tanggapin, no. Yes. Maraming salamat po sa iyong blessings na pinaabot po sa atin, sa akin po, sa aming pamilya. Ito po malaking bagay na po ito, no. At sa lahat po ng tulong ninyo sa Team Daddy Frankie, siyempre sa pamilya po nila, at kay Oliver po sa mga tulong ninyo, maraming salamat po, at marami pong natutuwa sa totoo lang ng mga viewers, no. So sana po mas marami pa po kayong matulungan na nangangailangan. Salamat po sa blessings. Kay Ma'am. Ay, maraming salamat po kay Ma'am Jenelita Kelding po, at salamat din po sa tulong na patuloy niyong tinutulong sa pamilya po nila Kuya Oliver. Thank you po ulit. Ayun. Tsaka sabi ni Ma'am Jenelita Kilding, tuwing sisweldo siya, dadagdagan niya yung savings ni, papaabot niyang 150. Tama? Sa ngayon, ilan na ang pera ni Kuya Oliver? 140. Wow. 140 na. Hindi na No? lang. So,
loobin sana ng Panginoon na maragdagan pa ng maragdagan at para makapag-isip tayo ng plano kung anong pinakamagandang gawin sa pera ni Kuya Oliver pag magaling na siya, pagbabalik na. At ballpoint man, kahapon nagulat ako sa sinabi ni Kuya Oliver sa akin kasi kahapon check up ni Ate Tintin. Akala niya kasama siya. Gusto niya sumakay din. At nung sasakay na siya, sabi niya sa akin, Daddy Frankie, babalik na ako sa amin. Ay, So nagulat ako na naiisip niya yon, di ba? Pero hindi pa pwede talaga. Hilaw pa. Di ba? Kailangan talaga masusing gamutan pa. Kasi nung nakaraan na punta namin, dinala ko siya sa psychiatrist, and then the following day, dinala ko siya sa private doctors, yung family doctors namin, para pina-check up ko yung paa niya. Kaya ko rin nagawa yun kasi marami ring mga kababayan natin na nagbigay din ng tulong pinansyal para kay Kuya Oliver, pandagdag daw sa gastos. Kaya malakas ang loob ko na ipa-check up siya. Kaya salamat sa lahat ng mga sponsor natin. Na-excite lang kasi ako dahil palaki na ng palaki yung pera ni Kuya Oliver. So hindi ko alam kung saan ko gagastusin kasi gaya ng sinabi ko, hindi ko naman binabawasan yung savings ni Kuya Oliver. Pero sa ngayon, tatanungin ko lang si Nanay Ansing. Nanay Ansing, yung pera ni Kuya Oliver is 140,000 na. Ano ang magandang plano? Isipin natin, pag bumalik na si Kuya Oliver dito, anong plano natin sa pera ni Kuya Oliver? Iipunin na lang po para pag balik niya po dito, di may magamit po siya. Hindi, yung halimbawa, bumalik na, andito na si Kuya Oliver, may awaan Diyos, bumalik na siya, tapos ibibigay ko na yung pera. Anong pinakamagandang gawin sa pera ni Kuya Oliver? Ano sa palagay mo, anong naisip mo? Pangbili po ng mga gusto niya, mga Daddy Frankie. Marami yun. Hindi. Pampagawa po ng bahay niya. Pampagawa ng bahay. Opo. Gagawa natin siya ng bahay, ganun. Pwede naman. Kahit kwarto lang po. Oo. Saan naman, kung sakasakali? Dito po, patabayin na lang po dito. Dito rin? Opo. Kasi sabi po ng panganay ko, ito po sanang kabilang kwarto pag binata na ako, Mama, gusto ko rin magkaroon ng sariling kwarto, sabi naman po niya. Yung anak mong panganay, Opo. gusto rin niya magkaroon ng sariling bahay. Ibibigay ko sana kay Kuya Albert. Oo. Kasi po, Mama, wag na. Sabi niya, sa akin na lang yun. Sabi po niya. So, pagawa na lang. Okay. Hindi, ang tanong ko, yung space niya, yung lupa niya talaga, na walang makakagambala. Hindi pa po kasi ito, nahati-hati. Para mas malapit po natitignan ko, dito na lang po siya. Gusto mo para ididikit dito. So, ibig sabihin, lupa niyo pa rin to. Opo, malalayon ko po siya. Pwede Ano naman. po yung mga pangangailangan niya. Ganun po. Yung pong pera niya, pag dumating po siya dito, gamitin po niya kung ano pong paano. Sige, may awa ang Diyos. Opo. No? Ganun. Yun ang pinakamaganda. Si Ballpoint Man naman. Ballpoint Man na syempre napapanood mo naman. Gaya ng aking sinabi, ikaw ang naging tulay para makilala ko si Kuya Oliver. At ikaw rin yung tulay bakit nakilala ng ating mga viewers si Nanay Ansing. Nandyan na yung mga goods comment, yung mga hindi goods. Ano naman ang maipapayo mo, Ballpoint Man, kay Nanay Ansing na sa minsan kasi hindi nakokontrol ni Nanay Ansing yung kanyang bibig hanggang sa dumating yung point na nasabihan na siyang avatar at saka tarsier. Totoo yun. Di ba? Sorry mga kababayan kasi ngayon lang kami nagkita-kita ni Ballpoint Man at nandito si Nanay Ansing. Magkapit bahay sila kung ano man yung natanggap ni Nanay Ansing na kisyo avatar, kisyo tarsier, si Ballpoint Man ang dahilan. So, kuhaan natin ng opinion, payo, si Kuya Ballpoint Man. Sige, boss. Masasabi ko lang dyan, kasi, si Nanay Ansing kasi noon, medyo baguhan pa siya dito sa mga ganitong, sa social media, yung paglabas sa YouTube, Facebook. So, nababasa niya yun, nasasaktan siya sa kanyang, kumbaga, nagbibigay ka rin kasi ng yung alam mo yung, nagsasalita ka ng, medyo
ikakainis ng iba. Oo. Kaya nakakapagsalita din sila sa'yo ng hindi maganda. Kaya ang maipapayo ko lang sa'yo, kalmahan mo lang. Hindi naman natin sila makukontrol sa mga comment nila eh. Siguro, hindi naman totally galit sila, nainis lang siguro. Hayaan lang natin sila na, kasi, minsan nagkakamali ka rin eh sa mga sinasabi mo sa social media, lalo na yung ayaw talaga sa'yo, sasabihin, ano ba yan? Ayaw ko nang manood kasi si Ansing nandyan na naman, yung, kumbaga, pasensya na po, pero yung parang nangihingi daw, ganun, pero intindihin na natin yun, yung mga ganung comment. Huwag na tayong masasaktan, masanay ka na lang sa mga komento nila. As long as hindi ka naman pinagbabantaan, wala namang problema eh. Diba? Mga lang naman yan, kumbaga masasakit lang na komento kasi hindi naman pwedeng good comments lahat eh. Oo. Merong bad talaga at merong maganda, so kailangan accept natin yan. Kasi hindi rin naman makokontrol nila Daddy Frankie yung mga nagko-comment eh, so normal lang yun. Maging masaya ka na lang dahil para kay Oliver, kasi siya ikitan mo naman yung kung ano si Oliver noon at ano ngayon, malaki na yung pagkakaiba dahil din sa iyo. Pinapasalamatan ka rin ng ibang mga viewers kasi nakikipag-cooperate ka sa Team Daddy Frankie. Always kang nandyan. Bukod sa may negatibo, meron pa positibo na kumbaga sinasabi sila sa iyo. Kay JJ, ganun din. Masaya sila sa inyo kasi always kayong sumusuporta kay number 1 kay Oliver at syempre sa ginagawang pagtulong ng Team Daddy Frankie. Di ba? Okay. Meron pa ako isang problema, Ballpoint Man, sana baka sakaling makatulong ka rin, lubos-lubosin mo na. Gusto ko sana lahat silang magkakapatid makapasyal sa shelter kahit papasundo ko sila rito. Sige. Kung kaya natin kausapin yung mga ibang kapatid, yun ang gusto ko sana mangyari. Paliwanag ko na lang. Yes. Kung ayaw nilang mabidyohan sila, okay lang. Tatanggalin natin, hindi natin sila bidyohan. Tsaka alam ko pag nandyan na, maintindihan nila pag napaliwanagan natin. Para na lang po kay Kuya Oliver. No? Para makausap na rin, ma-schedule. Okay. At saka isa pa, nung una, medyo maraming nagagalit kay Nanay Ansing, pero mula nung nagsabi siya na hindi na siya hihingi, Maraming natuwa. natutuwa na sila. Nangako na siya eh. Na lang, yung ref na lang daw ang kailangan niya. Hindi na po, ibahin ko na lang po. Ibahin mo na. Pwede pong baliin yung promise. Ha? Ano na lang? Hindi na ref. Hindi na rin. Ano na? Kung na lang po sana. Kung pa na lang po, kabuhaya na lang. Daddy Frankie. Ay, kabuhayan, patay tayo dyan. Huwag na yan. Motor na lang po sa... Patay tayo dyan. Magagalit na naman sila sa'yo. Saka na lang yun pagka. Saka na lang pag magaling na si Kuya Oliver. Saka na lang. Ano? Okay. So, yon mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po. At ito lang po talaga ang sadya ng Team Daddy Frankie. Kaya, bago matapos ang video ito, sa lahat ng mga viewers natin, pasalamat tayo siyempre sa lahat po ng nag-sponsor sa family ni Kuya Oliver, lahat ng tumulong sumuporta kay Kuya Oliver. Siyempre, unang-una natin pasalamatan talaga si God. Siya lang ang may gawa ng lahat ng ito. Siya lang ang may kagustuhan kung ano't ano man na nangyayari. At siyempre, salamat sa mag-asawa, si Jelay, tsaka si Ballpoint Man. No? Salamat po. Okay, paalam tayo. Maraming salamat po sa mga viewers ng Team Daddy Frankie, mga sponsors, at syempre sa mga patuloy na nagdadasal ng ikakabuti po ng Team Daddy Frankie. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga nag-share po ng live ng Team Daddy Frankie, maraming salamat po. Isa pong malaking tulong po yan sa team, mga pre. Maraming salamat po sa inyo at salamat din sa kay Daddy Frankie kasi napakabait po ni Daddy Frankie talaga, in person talaga. Siya po yung talagang totoong tumutulong sa mga nangangailangan po. Yun po, maraming salamat po. Ma'am Jelay. Maraming salamat po ulit sa mga sumusuporta sa Team Daddy Frankie. Lahat po ng mga sponsor. Maraming salamat po. Si Ma'am Avatar. Maraming salamat po sa mga sponsor po. Maraming salamat po. Huwag po kayong magsasawang tumulong sa kagaya namin. Sa mga nangangailangan na kagaya namin. Maraming salamat po. Madam, more blessings po sa inyo. Yan. Thank you so much. Bye-bye po. God bless.